batas o law of Christ, ito ay umiikot lang sa dalawang tinatawag na greatest commandments. Well, dito po sa dalawang batas na tinatawag na greatest commandments, nakapaloob, pakinggan niyo pong mabuti, nakapaloob ang lahat ng batas na naituro na rin ng mga prophets noon pa sa Old Testament. Well, sa New Testament, yan pong dalawang laws na yan ang isinagot ni Jesus sa isang expert in the law noon. Walang tanong niya kay Jesus sa Matthew 22 verses 34 to 40. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Well, sinasabi po ni Jesus na walang mas tataas pa dyan sa sinabi niyang yan. At ang sumunod naman, ang sabi niya, and the second is like it. Ito na po. Love your neighbor as yourself. So sa lahat po ng pwede nating pag-aralan sa Old and New Testament, diyan lamang po iikot o sesentro sa dalawang yan na sinabi ni Jesus. Yan po ang pinaka-summary ng lahat ng batas na dapat alam na alam at pinag-aaralan po ng lahat ng tinatawag na followers ni Jesus. Sapagkat ang tunay po na follower ni Jesus na kanya lang babalikan at isasama sa kanyang kaharian ay ang, pakinggan niyo pong mabuti, ay ang mga tunay na follower of Jesus na dedicated and committed to follow His law or laws. Well, yan po ang ibinigay ng Holy Spirit nung minsan na naghahanda ako ng ituturo ko po sa inyong lahat na nakikinig. Pinakita po sa akin ng Holy Spirit, our teacher, ang tungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesus. But this time, ang bibigyan ko po ng diin ay ang madalas na nakakalimutan ng marami. Ito po ay ang word na law. Following His law. Following God's law. Well, pinaalala po niya na walang law o batas kung walang salita ng Diyos. At malaking part po kaya may salita ay para rin mailatag at maipaalam na may law na in-establish ang Diyos para po malaman natin ang lahat ng gusto niya na sundin natin. Well, sa Word of God, bawat law na sinusunod ay mayroon pong gantimpala. At yan ang paborito ng lahat, hindi po ba? Kaya lang, sa sobrang pagkapaborito ng lahat dito, mas marami pong tao sa mundo ang nawawalan ng interest sa pinaka-importante sa lahat para matanggap ang pangako ng Diyos. Ano po ito? Ito po ang kanyang mga batas na lahat ay nasa kanyang salita. Ito po yung nakita ko Mas gusto ng tao ang pagpapala kaysa malaman ang batas ng Diyos para ito ay masunod. Well, marami po ang sumusuway sa Diyos sapagkat hindi nila alam kasi hindi sila interesado alamin na ang bawat batas na hindi sinusunod ay hindi nawawalan ng punishment imbes na reward. Well, dyan po umiikot ang usaping reward o punishment ng Diyos sapagkat siya ang may hawak ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Kaya po may mga batas ang gobyerno
ay para sa kabutihan at kapayapaan ng mamamayan. Hindi po ba? Well, pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag ang mga tao sumusunod sa batas, nagbubunga po ito ng una, kaayusan. Pangalawa, kapayapaan. At pangatlo, kagalakan. Now, kapag mayroong kaayusan, mayroong kapayapaan. At kapag may kapayapaan, mayroong kagalakan. Well, ganyan din po ang nangyayari kapag ang batas ng Diyos ay una, ating alam, ating pinag-aaralan, at pangalawa, ating tinututukan para ito ay masunod lahat sa lahat ng oras. Well, marami pong hindi nakakaalam na ang lahat ng tao sa mundo ay haharap sa Diyos ng langit at ng lupa na nagpakilala sa pangalan na Jesus. Well, ayon po sa batas ng Diyos na nasunod po natin o hindi natin nasunod, doon tayo i-judge. Well, at this point, gusto niya na ipaalala na buo ang kanyang mga batas. Binuo niya ito para masunod po natin ito ng buo rin. Wala pong sinabi sa Bible na pasado sa Diyos ang pipili lang tayo sa mga batas niya na gusto lang nating sundin. At yung iba na nahihirapan tayo, okay lang sa Kanya na hindi sundin. Hindi po. Wala pong ganyan na tinuturo ang salita ng Diyos. Kasi hindi po siya Diyos na paiba-iba ang gusto at sinasabi. Hindi siya Diyos na iiba-ibahin niya ang mga ibinatas na niya. Sapagkat siya po ang Diyos na hindi nagbabago. Yan po ang sinasabi sa Malakay 3. Ang sabi roon ay, the Lord do not change. So wala pong tao ang pwedeng bagu-baguhin ang kahulugan ng bawat batas niya na in-establish na maliwanag para masunod ito. Walang makakabakli ng lahat ng sinabi na niya. Bakit po? Kasi Diyos po siya. Walang makakapagpabago sa lahat ng sinabi at ibinatas na niya ng maliwanag para sa tao. Basta batas niya para sa tao, niliwanag niya po iyan sa kanyang salita. Kaya wala po tayong excuse na hindi natin ito maintindihan. Kaya hindi natin masunod. At ang maganda nga, nagpasiguro ang Ama sa langit. Kaya ipinadala po ang banal na Espiritu Santo. Nagsabi ni Jesus, tinawag din ni Jesus na Holy Spirit, our teacher. So kapag hindi po natin sinusunod ang mga batas niya para sa atin, alam niyo po ang nangyayari, parang tayo po ang nagiging Diyos ng sarili natin. Kaya lahat ng hindi po natin kaya na makuha o marating, wala po tayong aasahan, tumulong na katulad ng totoo at kaisa-isang Diyos na si Jesus na kayang gawin ang lahat. Noon pong mga nakaraang araw, ang dami pong pumasok sa isip ko na alam ko kapag ang pinakahibla nito ay galing mismo sa Holy Spirit. Pakinggan niyo po ang aking mga sasabihin. Ano ang mga batas na hindi ninyo nasusunod? Well, pinapaalala po ng Panginoon kung ano man po ito hanggat nananatili po ito saan mang area ng buhay po ninyo. Yan po ay kasama sa ibibigay na justice at judgment ng Diyos.
Ngayon po, another question ang pinaisip niya sa akin. Ano-ano lang ang gusto ninyo sa batas, meaning batas ng Diyos? Ano-ano ang ayaw ninyo sa ibinatas na ng Diyos? Pwede ba kayong pumili ng gusto lamang ninyong sundin? Di po ba hindi? Bakit po? Kasi isinabatas na niya ito. Again, ang batas po ng Diyos kailanman ay hindi na niya babaguhin. At para mas maintindihan po ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung kayo po ay isa lamang empleyado na pinapasweldo sa isang kumpanya, sa tingin niyo po ba papayag ang mga may-ari nito na baguhin ninyo ang mga pamamalakad nila o ang mga bylaws ng kanilang kumpanya? Pwede po ba na yung mga batas lang na gusto nyo ang susundin ninyo? Wala kang pakialam kahit ayaw ng may-ari na may hindi ka sinusunod sa batas sa kumpanya. At kahit ganito ang ugali mo, papayag pa rin ang mga may-ari na mag-work ka sa company nila at makakatanggap ka pa rin ng salary at mga benefits na binibigay nila. Kaya po ang ipinaunawa sa akin ng Holy Spirit na ganyan rin ang makikitang ugali ng tao sa Diyos. Maraming hindi sumusunod sa mga batas niya. Pero sila ay umaasa na tatanggap pa rin sila mula sa mga promises na nakasulat sa Biblia. Well, hindi po magulo ang Diyos. Kaya mayroong mga batas para hindi magulo o nagkakagulo sa mundo. Kaya lang ang mga tao ang pumipili kung ano ang gusto nila, yun ang gagawin nila. Kaya nagkakaganito po ang ating mundo. Okay, another example. Pansinin niyo po ang mga batang paslit. Kapag hinarapan mo sila ng mga laruan, sila ang pumipili ng gusto nilang damputin. Hindi po ba? Kung ano ang makuha nila, diretso ito sa bibig nila. Kahit maduming bagay, kahit saan na pwede akyatin, lamesa, silya, hagdan, di po ba aakyatin nila? Kahit hindi pa sila marunong mag-balance ng katawan. Hindi sila marunong i-protect ang sarili nila sa danger. Walang guidelines, walang batas na alam pa. Kaya sabi nga basta parang sige-sige lang o sige lang ng sige. Well, ganyan din po ang pinakita ng Panginoon sa akin sa maraming tao sa mundo. Ang ugali na ito ng paslit na bata, ganun din sa maraming hindi na bata o kahit sa nakakatanda na. Kung ano ang nakikita, kung ano ang nagugustuhan, yun ang pipiliin. Yun ang bibigyan ng lahat ng sariling katwiran. Ganyan po ang attraction ng kasalanan sa tao. At kahit ituro ito araw-araw, kahit alam na masama ito, kinakamuhian ito ng Diyos. Dangerous ito sa buhay at kaluluwa ng tao. Kahit nakasulat sa Bible that sin kills, sin separates us from God. Well, yan pa rin po ang pinipili at ginagawa ng mas maraming tao, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya alam din po natin na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Again, yan po ay paalala lang ulit sapagkat ang pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo ng Panginoon sa inyong lahat po ay gusto pa rin niyang iparamdam na parang isang mahigpit na yakap niya sa inyo.
at bilang pabaon po sa lahat ng kanyang minamahal, sa inyo pong lahat ng nakikinig. Pakinggan niyo po ang sinasabi sa Psalm 1 verses 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But, pakinggan niyo pong mabuti, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. Napakaganda po. Napakagandang marinig ito. Ano pong mangyayari? Pakinggan niyo po sa susunod na verse. Ang sabi rito, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sa Tagalog, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Pakinggan niyo po ang result sa susunod na verse. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Well, bakit po siya nagtatagumpay? Ang sagot ay nasa verse 2. Ang reason, sabi po doon, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Kaya nga ang sabi ni King David, a man after God's own heart. Pakinggan niyo po ang sinabi niya. Psalm 119 verses 97 to 99 says, Oh, how I love your law! It is my meditation all day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditations. Yan po ang siguradong pangako na ating maaasahan kapag tinututukan nating patuloy ang pagsunod sa lahat ng mga batas na itinuro sa atin na dapat po nating sundin sapagkat ang nangako sa atin ay ang kaisa-isang Diyos ng langit at ng lupa sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime
and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Tromsco community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsco community.